Ang magtataguyod po ng misa ngayong hapon ay sina Mayor Arvin C. Salonga, Vice Mayor Julie E. Maxwell, Ms. Alice Eduardo, Ms. Rosalina Lamson at ang Key Rural Bank Incorporation, Attorney and Mrs. Alfredo Tumakder Jr., Engineer and Dr. Eduardo Esquivel Jr., Mrs. Mila Gabriel, Judge and Mrs. Nelson Tribiana, Engineer and Mrs. Arsenio Silvano, Mrs. Gloria Marcelo, Mr. Rodolfo Garcia, Mrs. Annalie Torres and family, Dr. Rosmelita Mateo, Engineer and Mrs. Antonio Eduardo, Mr. Randy Fernandez, Ms. Maribeth Mina, Dr. May Dolores Magno, Ms. Hannah Velarde, Mrs. Anneli Bundok, Paris Pastoral Council na pinangungunahan po ni Brother Avelino Liena. Para po sa worship, ang inyo pong lingkod, evangelization is Brother Nazario Orpilia, service is Sister Evelyn Malubay, temporalities, Mr. and Mrs. Gilbert Garcia, youth, Miss Rose Ann Fulgencio. And then ang family and life and ministry, Mr. and Mrs. Chris and Tess Lavaro. Ang Barangay Pastoral Council po, lahat po ito ng mga barangay sa bayan ng San Antonio. The Business Club of San Antonio, headed by Mr. Leandro and Mrs. Flordeliza Agapito, Mr. Resty and Mrs. Janice Agapito, Mr. Armando and Mrs. Luella Cruz, Mr. Virgilio and Mrs. Imelda Eduardo, Mr. Potenciano and Mrs. Marivic Faustino, Mr. Raulito and Mrs. Ann Fernandez, Mr. Franco and Mrs. Pearly Ganyas, Ms. Kathy Ilano, Mr. Carlo and Mrs. Rachel Faustino, Mr. Alan and Mrs. Josephine Zapata, Mr. MJ and Mrs. Marjorie Joyce Castro, Mr. RJ and Mrs. Gladys Bitangcol. Mr. Omar and Mrs. Marites Lustre, Mr. Vic and Mrs. Emer Palomo, Ms. Karina Panlilio, Dr. Marcelino and Mrs. Annabel Perez, Mr. Eduardo and Mrs. Cora Ramos, Mr. Nelson and Mrs. Alma Santa Ana. Gayun din po ang PNP of San Antonio, Sangguniang Bayan members, San Antonio District DepEd Family na pinangungunahan po ng ating PSDS, Mrs. Esther de Guzman Ramos. Ang lahat po ng elementary school principals mula sa San Mariano East Elementary School, Sir Emilio Banzon, Buliran Elementary School, Ma'am Nelia Gutierrez, from Camahuan Elementary School, Ma'am Leonida Ucol, Hacienda Elementary School, Ma'am Flor M. Painado, Faustino F. De Leon Elementary School, Sir Emelito Santiago, from Lawang Kopang Elementary School, Sir Ma'am Alejandra Messina, from Lorenza M. Tino Elementary School, Sir Erickson Eduardo, mula po sa Luyos Elementary School, Ma'am Rodora Banzon, from Maugat Elementary School, Sir Renato Alino, from Panabingan Elementary School, Sir Louis Cruz, Papaya Elementary School, Sir Leopoldo Villeza, San Antonio Central School, Ma'am Nora o Leonora Faustino, from San Francisco Elementary School, Ma'am Margarita Ortiz, Sanggalang Elementary School, Ma'am Wilda Villesa, Santa Barbara North Elementary School, Mrs. Marites or Ma'am Marites de Guzman, from Santa Barbara South Elementary School, Sir Pedro Villarico, mula po sa Santo Cristo East Elementary School, Ma'am Elena Bustamante,
Tikib Elementary School is Ma'am Arminda Cayentano. Ang Santo Cristo West Elementary School is wala daw po ata mo ng principal as of this moment. Mula po sa secondary school principals, mula sa Dr. Jose Lapu Salonga High School, Sir Perfecto Felix Jr., mula po sa San Francisco National High School, Sir Noelito Noe, mula po sa Zacarias C. Aquilizan High School is Sir Marcos Dalida Rafael. Mula po sa San Mariano National High School is Ma'am Wilda Flores Ramos. At mula po sa Santa Barbara National High School is si Sir Norbert Soloria Bermosa. At ang punong tagapagdiwang po ngayong hapon ay ang lubhang kagalang-galang Obispo Sofronio A. Bangcud, SSS, DD. Tatayo po ang lahat. Hallelujah.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumanyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Mga kapatid, bilang paganda sa ating mga sarili, upang tayo maging karapat dapat magdiwang nito banal na misteryo. Aminin natin ang ating mga kasalanan, hilingin natin sa Diyos ang kanyang awa at pagpapatawad. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at sa mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin na ating mga kasalanan, at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagbigyan mong ikaw ay mapaglingkuran, isa ng tulabag na sa disyerto ay mamuhay. Pakundangan sa kanyang pagdalangin, ikaw naway aming lubusang mahalin sa pagtalikod sa pansariling kaluwagan namin. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Upo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Ang lahat na ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maghanda at patuloy manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Kahit sa'y lumamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa'y lumamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong hari at sa poon ialay, pagkat yang ginawa niya ay kahangahangang tunay sa sariling lakas niya at taglay ng kabanalan, walang hirap na kamulan, hangad na tagumpay.
tagumpay ng ating Diyos, kahit saan na mamalas, magpaingay na may ganap, yan lahat sa daigdig, ang pagawang galang na purihin sa pag-amin. Tagumpay ng nagliligtas, kahit saan na mamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig ang tugtog, at ang panay purihin ng tugtuging maalindang, tugtugin bilang trumpeta, nakasaliw ang tangguli, magpaingay sa harapan ng dadating hari. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tagumpay ng nagliligtas. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, pagpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking panalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagtawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatayo po ang lahat. Kapag ang aking salita sa inyo'y naidambana, taglay niyo ang aking diwa.
Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po? Tanong niya. Sumagot si Jesus, Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, tinupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi mo sa mga dukha ang pinagbilahan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin, sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, Kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinitingnan sila ni Jesus at sinabi, Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Uupo po ang lahat. Magandang hapon sa inyong lahat, minamahal ko mga kapatid. At sa ngalan ni Reverend Father Cesar Bactol, ang punong pastol ng parokya ng San Antonio Abad, kasama kayong mga katuwang ang Parish Pastoral Council sa pangunguna ni Brother Avelino Liena, ay malungkot kayong lahat na tinatanggap sa ating pagdiriw na banal na misa, ang misa na pasasalamat sa kapistahan ng ating Pintakasi di San Antonio Abad. At kasama rin ito, isang pagbati na puno ng pagpapala. Happy Fiesta sa iyong lahat. Itong ating pagdiriwang sa taong ito ay kakaiba sa managdaang taon dahil sa kagagawan ng pandemya. Wala na yung pasinaya, wala na rin mga prosesyon, konti na lang. Pero ang mahalaga, minamahal ko mga kapatid, ay ating pagbibigay pansin na kahit yung inaakala natin hindi na pwede, ay walang makapipigil sa atin. Dahil alam natin at tayo na rin mismo ang siyang saksi nito na tayo narito upang ating ipahayag sa Diyos ang ating papuri at pasasalamat na magpasangga ngayon ay ating nakakayanan na malampasan itong pagsubok ng pandemya. At totoo naman, minamahal ko mga kapatid, na sa tuwing ating itinata sa Diyos ang ating papuri at pasasalamat, ito'y nababatay sa ating karanasan. Iyong pinagdaanan natin mismo at tayo na siya nagpapatuto nito. Marahil ang iba masasabi, buti na lang hindi tayo namatay. Marami na namatay sa COVID.
Bagay na pagsubok. Pero ang mahalaga, minamahal ko mga kapatid, ay yung pagtingin sa lahat ng mga bagay na gaganap sa ating buhay upang dalhin tayo sa isang malalim na pag-unawa, malalim na pagdidinilay sa kahulugan ng buhay, ang misteryo ng buhay. Kaya nakatutuwa naman, minamahal ko mga kapatid, na sa araw nito sa inyong parokya ay yung pinagdiriwang kapistahan ng iyong pintakasi, si San Antonio Abad. Siya yung kinikilala sa buong simbahan, the father of the monks, the father of the desert. Dahil siya yung taong naantig sa salita ng Diyos at kanyang sinundan, kanyang pinanintigan at kanyang pinangatawanan. At tulad ng ating narinig mismo sa Ebanghelyo, ito yung Ebanghelyo kanyang narinig na nakantig sa kanya at doon nagsimula ang bagong yugto sa kanyang buhay. Tinalikdan niya yung kayamanan at naroon humayo at namuhay sa disyerto. Kung ating titingnan ito, minamahal ko mga kapatid, kung may taong gagawa nito, sasabihin natin, siya'y nahihibang, siya'y siraulo. Nasa kanya ng lahat ng pagkakataon, bakit niya tinalikdan? Pero ang mahalagang paanyaya, minamahal ko mga kapatid, ay itong si San Antonio Abad, ay nag-aanyaya sa bawat isa sa atin upang ating suriin na muli ano yung itinuturing nating pinakamahalaga sa ating buhay. That we have learned to identify that which is non-negotiable in our life. Ano ito? Pero kay San Antonio Abad, narinig niya ang paanyaya ng Diyos at kanyang inalaan, itinaya kanyang buhay upang sa mamagitan ng kanyang pamumuhay doon sa disyerto, ito magsilbing makakahikayat, makakatawag pansin sa tao na itong si San Antonio Abad, nasa kanya na lahat ng pagkakataon huwag kanyang tinalikdan. At doon napakalinaw, anong dahilan ang meron siya upang kanyang talikdan ang lahat ng oportunidad. Malinaw na pahayag na kanyang karanasan, ang Diyos, pag-ibig ng Diyos, na nais matumbasan sa pamagitan ng simpleng pamumuhay. Yung kanyang paninirahan sa isang disyerto sa pook na sa ilang na pook, nagdala sa kanya ng malalim na pag-unawa sa misteryo ng buhay. At isa sa napakahalagang isinulat niya ay itong bagay na ito. Sinasabi niya, a time is coming when men will go mad, and when they see someone who's not mad, they will attack him saying, you are mad and you're not like us. Darating ang panahon na may mga taong nasisiraan ng ulo, nahihibang, at sila mismong lalapit sa atin na tayong matino sa pag-iisip, matino sa pagsunod ng Diyos. Sila magsasabing, sira ulo kayo, hindi kayo katulad namin. Baliktad. Ito yung buwa ng kanyang pagninilay. And the first sight of these writings of Saint Anthony ay sabihin natin, ano ba kahulugan nito? But it's precisely an invitation for all of us. Look into the depths of his experience. Tingnan yung malalim na napapaloob sa kanyang karanasan. Dahil sinasalaysay dito, nasumpungan niya ang Diyos. Naranasan niya ang presensya ng Diyos. Nais kong iugnay ito, minamahal kong mga kapatid, sa ating pinagdaraanan, isang taon na nakararaan, itong pandemya. Paulit-ulit natin naririnig, social distancing, stay away from the crowds, manatili sa bahay. Para doon sa mga taong mahilig maglalabas, bugnutin sila niyan. Pero ang katakataka, minamahal ko mga kapatid, ito yung pagkakataon na hindi na natin maiwasan. A time to be together at home. A time to be able to listen to each other's stories. A time to be able to listen to our dreams. A time to listen to the support of our parents, our brothers and sisters.
in order that these dreams that we share, ang mga ito ay ating makakamit. Napaglaan na ba natin, nakapaglaan ba tayo ng panahon upang makinig sa isa't isa? Pero ito, minamahal ko mga kapatid, itong panahon na kahit hindi natin ginusto, pero we are literally forced to face it. Stay at home. Pero alam naman natin, when you're not at home, mismo sa iyong pamilya, ayaw mong tumira doon. Gusto mong umalis. Gusto mong lumayas. Pero ang hindi natin maiwasan, ipinanganak ka sa pamilyang ito, and that, hindi mo pwedeng tanggihan. Pero dapat balikan natin muli, minamahal ko mga kapatid, pagnilayan, mag-usap, at sabahan palagi pag-uusap ng mga magulang at sa kanilang mga anak, pag-uusap na muli ng mag-asawa, upang sariwain nila yung araw na kanilang ipinangako at kanilang isinumpa sa harap ng Diyos. Kung magpasanggang ngayon, maalab pa rin ang kanilang pagmamahal. Those are the important questions that we learn to ask ourselves. At alam din natin na kapag ating tingnan ang ating mga ginawa o nangyari sa ating buhay, nagmukhang malayo sa katotohanan. Pero gayon pa man, minamahal ko mga kapatid, ang pagkakataong ito, ang kapustahan ng ating Pintakasi, ay sa mahalagang pagkakataon para sa atin lahat na deboto ni San Antonio upang mabigyan tayo ng mahalagang pagkakataon na tulad niya, siya nagnilay, siya nanalangin upang sa gayon doon niya maranasan mismo itong that intimacy of the Lord na walang ibang hinangad ating Panginoon kundi tumubo sa ating pananampalataya, lumago at lalong lumalim na nakaugat sa ating pagkilala sa pag-ibig ng Diyos. Manawa tayo sa araw na ito, January 17, 2021, ay maaari din nating sabihin, tayo nagsumikap na bigyan patotoo ang kahulugan ng ating pagiging alagad ng Diyos. Balikan natin yung ating narinig sa Salmo Responsorio. Namamalas ang tagumpay ng nagliligtas. Na ibig sabihin, tumingin sa palibot, tumingin sa ating pamilya, tumingin sa mundo. Bawat pagkalinga, bawat pag-unawa, bawat pagtulong, bawat pagmalasakit, lahat ng mga yan nagpapatotoo at pinamamalas natin sa buong mundo, nagtagumpay ang Diyos. Na nangangahulugan, bawat isa sa atin ay nagsusumikap upang ating maipadama sa ating anak, maipadama sa ating kapatid, maipadama sa ating kasambahay, maipadama sa ating kapwa. Ito ang pag-ibig ng Diyos na ating pinagsisikapang may bahagi para sa kanila. Ang simpleng tanong, minamahal ko mga kapatid, at ito rin, this is what I would like to propose to each one of us gathered here. Balikan natin sa mga taon nagdaan, at sa mga maraming pagkakataon na tayo nagbasa ng salita ng Diyos, na tayo nakinig sa pahayag sa salita ng Diyos. Alin sa salita ng Diyos ang nakaantig sa atin? Iyong salitang pubukaw sa ating isip at puso, na inako natin ang pagyan ng Diyos at tayo nagsumikap na ito'y isabuhay at bigyan patotoo. Marami tayong pagkakataon. Pero kung ating titignan mabuti, madalas tayo nakakalimot. Kaya lang, minamahal ko mga kapatid, huwag natin kakalimutan ito, kaya kahit tayo ang siyang unang nakakalimot, ang Diyos kailanman hindi siya nakakalimot sa atin. Patuloy na binibigyan tayo ng maraming pagkakataon upang maipamulat na muli sa atin na itong ating narating sa buhay na ito ba yung ating hinahanap? Ito ba yung ating pangarap? Is this the fruit of all our efforts to be able to achieve our dreams and our aspirations? Examine them. Yung uri ng pagsusuri na naroon isang panalangin, naroon isang pagninilay na walang ibang hangarin kundi ang puso natin ay patuloy na tumatawag sa Diyos. Panginoon,
Ito po ang aking pinagsisikapan. Mukhang malayo pa, pero Panginoon, ako na muli, I turn to you, filled with trust, that only in you, sa pamagitan mo lamang, ay aking makakamit ang ganitong pangarap. Nais ko rin bahagi, dahil dito sa sulat ni San Antonio Abad, a popular writer has made a reflection of this and has summarized it this way. If you want something you've never had before, you must be willing to do something you have never done. Na kung gustuhin mo yung bagay na wala pa sa iyo, ay kinakailangan handa ka na gumawa ng mga bagay na hindi mo pa nagagawa. Tulad halimbawa, pagpatawad. Nagawa mo na ba yung pagpatawad? Yung magmalasakit, yung magkawang gawa, yung umunawa, yung tumulong. Lahat ng mga ito, ginugusto natin, pero handa natin gawin ito. And true indeed, those are the very words of this writer, what he said. If you want something you have never had before, you must be willing to do something you have never done. At alalahanin natin ang Diyos. Pinagkakalooban tayo ng maraming pagkakataon upang paulit-ulit na binabalikan natin, gawin na muli ang umunawa, gawin na muli ang magpatawad, gawin na muli ang magmalasakit, gawin na muli ang tumulong. Lahat naman ito, kung paulit-ulit na binabalikan, na sinasamahan ng isang taimtim na panalangin, puno ng pagtitiwala sa Diyos, ang ating hangarin sa buhay ay ating makakapit. Hilingin natin, minamahal kong mga kapatid, sa ating pintakasi, si San Antonio Abad, naway tulad ng kanyang halimbawa, tayo rin na sa araw-araw ay nagsusumikap, ay makayanan natin at patuloy na humuhugot ng inspirasyon dahil kanyang binigyang patutuang kahulugan ng kanyang lakas ay nagmumula sa pag-ibig ng Diyos. Tatayo po ang lahat. Bilang sambayan ng Diyos, sabay-sabay natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ni Libing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa Diyos upang kalugdan niya tayo tulad ng isang batang lumalapit sa kanyang mapagmahal Ama. Sa mga kahilingan ating tutugon, Diyos naming Ama, pakinggan mo kami. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Maging modelo nawa ng kababaang loob ang mga pinuno ng simbahan upang tuluyang masalamin ang mabuting balita sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Umunlad nawa ang mga adhikain ng mga pinuno ng ating pamahalaan upang lalong mapahalagahan ang kapakanan ng bawat isa. Manalangin tayo. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Mapakinggan nawa ng aming lipunan ang mga aba at lubos na nangangailangan upang madama nilang sila'y mahalaga sa Diyos. Manalangin tayo. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami.
Lumago nawa kami bilang mga deboto ng Santo Niño sa pamamagitan ng aming pagtulong sa mga kabataang nagdurusa dahil sa kapabayaan ng mga taong marapat kumalinga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Maging maligaya nawa ang mga kapatid naming pumanaw sa buhay na ipinangako mo sa kanila, O Diyos. Manalangin tayo. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, amin ding ipinapanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng aming pamayanan, pati na rin ang aming pansariling mga kahilingan. Manalangin tayo. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Para sa ating lahat na bububuo ng bayan ng Diyos dito sa parokya ng San Antonio Abad, sa bayan ng San Antonio, naway sa pamumuno ng ating punong pastor, si Reverend Father Cesar Bactol, kasama kay mga katuwang ang Parish Pastor Council, sa pamumuno ni Brother Avelino Liena, at gayon din sa ating punong bayan, si Mayor Arvin Salonga, at si Vice Mayor Julie Maxwell, naway ang diwa ng kapistang ito ang siya magbunsod sa atin sa isang matapat na paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Diyos naming Ama, kami nagsusumamo sa iyo, dinggin mong lahat ng aming mga pangailangan at lalong-lalo yung mga panalangin na iwan sa aming mga puso. Ang lahat ng mo ito ay aming tinataas sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Inaanyayahan po ang lahat ng principal sponsors na tumayo na po tayo sa gitna at ayalay na po ang inyong mga alay. Muli po ang lahat ng principal sponsors ay inaanyayahan na pong tumayo sa gitna. Salamat po. Yung candle, pwede forward ng konti para hindi makongested yung ating mga sponsors. Medyo forward po yung ating candle.
Tatayo po ang lahat. Ngayon mga kapatid, manalangin tayo upang ating mahandog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paglilingkod na aming ginagawa sa paghahain ng mga alay ngay si San Antonio ay aming ginugunita. Huwag nawa kaming mahadlangan ng anumang makalupa sa pagkakamit namin sa kayamanang pinakadakila na ang tanging ikaw lamang ang sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw nagniningning sa piling ng mga banal na kinararangal mo sa kadalang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin si kararangal mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsasiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang makaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niyo iyon, itinabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tagapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, nilawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, at tinabot ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tagapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Ipagpunya natin ang misteryo ng pananampalataya. Ngayon at magpakailanman.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco naming Papa at ni Sofronio naming Obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Antonio Abad, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tatayo po ang lahat. Ngayon natin purihin at pasalamatan natin Panginoon. Awitin natin ngayon ang panalangin tinuro ng ating manunubos. Hinihiling namin kay Baitya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, italayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan nating Panginoon ay maging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Lulupo ang lahat. Naris Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo na tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
ang kaluluwang pakikinabang. Panginoong Yesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabangal-bangalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ngayon po ay kukunin na ng ating mga frontliners ang contact tracing forms. Pakisama na rin daw po yung ballpen pag sinuli niyo po yung contact tracing form. Salamat po. Tuloy po ang lahat. Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas sa mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumami kami sa iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos.
Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Kami. San Rafael, Arkanghel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro, Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Antonio, Abad. Ipanalangin mo kami. Tatayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong laging makapanaig sa mga kalaban na loob mong madaig ni San Antonio nung sa lakas ng kadiliman. Siya na matagumpay na nakipagtunggalian. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Uupo po muna tayo. Muling happy fiesta po sa inyong lahat. At unahin ko muna sa gawi doon ang ating pong nakasama mga pari sa misang ito. Sa gawing kaliwa ko po si Reverend Father Archie, sa gawing kanan ko naman si Reverend Father Bonnie Flores. Sumunod si Father Bing Cruz na naglilingkod po sa parokya ng Laod. At si Reverend Kevin Sala. At siyempre, labis na ang ating pasasalamat sa ating minamahal, ginagalang na Obispo Sopronio A. Bangkod sa kanyang muling pagdalaw sa ating pamayanan dito sa ating parokya ng San Antonio Abad. Palapakan po natin sila. Maraming salamat po, Bishop. At nais ko pong ulitin muli yung nabanggit kanina ng ating mahal na Obispo, ang pasasalamat natin sa ating PPC Executive Officer, Tata Abeng Liena, sa ating mga lahat ng miyembro ng Paris Pastoral Council, at sa lahat ng mga barangay Pastoral Council, at siyempre sa ating ginagalang na Mayor Arvin Cruz Salonga, sa ating Vice Mayora Julie Maxwell, at sa lahat ng mga bumubuo ng LGU, ang Business Club sa ating parokya. At siyempre, pasalamat din lalo tigit sa ating mga itong ating volunteer, healthcare volunteer, sa ating choir, sa ating monitor, sa ating lector, commentator, readers, collector, mga lay presiders, sa ating pong lahat. Palakpakan po natin sila. Maraming salamat po. Bilang dagdag po sa mga sinabi ng ating Kura Paroko, lubos po kami nagpapasalamat sa Business Club of San Antonio. Kahit po, sabi nga po ni Father, wala pong pamunuan. Tayo po ang pamunuan ng Fiesta 2021. Palakpakan nga po natin ang ating mga sarili. Pwede po pala tayong magtaguyod ng isang fiesta na tayo-tayo lang. Ano po? So yun po, sabi nga ni Father, natupad na daw po yung kanyang pangarap. Simple pero maganda. So muli po, maraming salamat po. Sa Business Club of San Antonio po, ang lagi pong umaagapay sa atin ay sa pangunguna po ni Brother Armando Cruz, na tuwing tatawag po kami ni Father, walang hindi. Sa yung mga nakikita po natin, nakakaiba sa labas, ay yun po ay tulong ng ating si Brother Armando Cruz through Mayor Arvin C. Salonga at ating Vice Mayor Julie A. Maxwell. At sa Business Club of San Antonio po, sa pangunguna din po ni Brother Virgilio Eduardo, siya po ang punong abala na nag-aayos po ng ating motorcade gabi-gabi. Hanggang ngayon po, andun po sila sa St. Paul ngayon. Maraming salamat po sa Business Club of San Antonio. Sa lahat po ng BPC na talaga pong
Lahat po ng patron ngayong gabi ay ipaparada. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay ugay na ilabas ang inyong mga puon. Maraming salamat po. Sa ating pong kapulisan na gabi-gabi din po ay umaagapay. Sa ating kabalikat Civicom na pinapangunahan po ni Brother Al de Guzman, isa po sa ating lay minister, at si Brother Loran. Apo. So sila po ang ating kaagapay sa ating motorcade gabi-gabi. Sa ating pong lahat ng mga principal sponsors, kitang-kita po natin sila ngayon sa kabila po ng kanilang mga busy schedules. Andito po sila para po tayo ay tulungan financially. Maraming salamat po. Napakalaking tulong po ito para sa ating parokya. Sa ating pong flower donor taon-taon, wala man po siya dito ngayon. Nakikita po natin ang magandang ayos sa ating altar. Pinasasalamatan po natin si Binibining Sally Lamson. At ang ating pong florist ay sa kagagawan po ito ni Mayflower. Ang owner po ay si Mrs. Mila Gabriel. Kilalang kilala po natin yan. Sa ating pong minamahal na kura paroko, na lagi pong basta po tumawag kami, andyan lang. At lagi po kaming inaagapayan. Maraming salamat po, Father. Sa St. Anthony Abbot Media Ministry na nagko-cover po gabi-gabi. Sa ating St. Anthony Abbot Youth Ministry, dalawa po yung ating nagko-cover ng live. Paki-like lang po and share. So every time po yan ay nandyan sila para po i-cover ang ating mga misa. Maraming salamat po. Sa mga tao po sa likod ng kaganapan ng lahat ng ginagawa po natin araw-araw, hindi po sila natin napapansin ang ating pong choir na nagpapasaya araw-araw. Ang ating pong mga health volunteers, ayun po sila sa likuran. Maghapon po, magdamag, nandyan sila. Ang ating pong mga lectors and commentators, lay presiders and Eucharistic ministers, ang altar servers, at saka yung mga nagdi-disinfect po ng ating lugar, pagtalikod po natin maya-maya. Maraming salamat po. So sa simpleng paraan po na itaguyod po natin ang ating kapistahan, so in behalf of our PPC Executive Officer, ako po ay nakatayo sa inyong harapan. Maraming salamat po. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili kasi kayo po ang nagtaguyod ng Fiesta 2021. Salamat po. Tatayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo, taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. May misa pa po tayo after this Mass. Pagkayari po ng ating motorcade. Kung oras po mayayari yung motorcade, meron pa po tayong huling misa. Salamat po. At pinasasalamatan din po natin si Father Vic, nakalimutan ko po, sorry. Siya po yung umaagapin sa amin habang tayo ay nagmo-motorcade. Maraming salamat